Kung bababa ng sandali sa sasakyan, saan nga ba dapat ilagay yung cambio ng automatic? Sa park or sa neutral? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at actually itong question na to na i-post ko to na kung sakaling bababa nga ng saglit lang sa kotse, saan nga ba dapat ilagay yung shifter? Sa park o sa neutral? Okay, i-clear na natin syempre pag naglagay tayo sa park or sa neutral, dapat i-engage natin yung ating handbrake o yung ating e-brake. So, standard na yon. Okay, kasi syempre kung ilalagay lang natin yan sa neutral o ilalagay lang natin yan sa park, may tendency na umabante yan kung hindi natin i-engage yung ating handbrake o yung ating e-brake. Pero dun nga sa question saan mga ba dapat? So itong video na to ay para sa mga new driver or mag-aaral pa lang ng kotse, Okay, ito yung pinaka-simpleng sagot dyan. Kung gusto ninyo ng pinaka-safe, basta bababa kayo ng sasakyan, kailangan nyo siyang ilagay sa park. Okay? Wag kayong bababa ng sasakyan na nakalagay yan sa neutral. Actually, maraming sumagot daming naging comment. And sabihin na natin dun sa sagot, siguro mga 1/4 lang naman yung nagsabi na okay lang na ilagay sa neutral o ilagay sa neutral. And almost 3/4 naman sabi ilagay sa park. So bakit kailangan ilagay sa park? Hindi dapat sa neutral. Okay, ganito yan. Kung mapapansin ninyo, pag nasa park, okay, ang ating shifter o yung ating cambio, hindi mo yan basta-basta mailalagay sa reverse or sa drive. Okay? So halimbawa, walang umapak doon sa preno kasi itong park natin, meron niyang locking mechanism na hindi mo matatanggal yan sa park kung hindi ka aapak ng preno. Okay? So, yun yung pinaka-idea, Hindi mo mailalagay sa drive o hindi mo mailalagay sa reverse kung hindi ka aapak ng preno. So, kailan ba may aapak ng preno? Pag may nakaupo dito sa driver side. Yun. Now, ano yung problema ng neutral? Sige. Ang pinaka-problema ng neutral, kahit hindi mo apakan ang preno dyan, pwede mo siyang mailagay sa neutral or sa reverse. So ano yung problema, So sabihin natin, accidentally, bumaba ka ng sasakyan. Paano pagpasok mo, bigla mong natuunan or nabangga dahil ba may nilagay ka. Bigla mong nasagi yung shifter mo, nasa neutral. So pwedeng umabante yung inyong sasakyan. 'Di ba? Kahit hindi ka pa nakaupo doon sa mismo kasi bawa nabangga mo yung shifter mo. Now, kung yan ay nasa park, kahit mabangga mo yan, hindi yan basta-basta pupunta sa reverse o sa drive. So yun yung pinagkaiba yan. Halimbawa sa scenario rin, bumaba ka, may mga tao dito sa loob ng kotse. Like for example, nasa tabi mo, biglang kumiling or may binuhat, nabangga yung shifter mo, nasa neutral. Pwedeng umabante yung sasakyan. Paano niya maipepreno? Wala naman siya dito sa driver side. Sige, sabihin na natin, okay. Hindi naka-handbrake naman. Okay, naka-handbrake naman. Okay, yes, pwede namang pigilan. Pero not all cars, ito pinaka ko lang dyan, para sa akin mas malakas pa rin ang makina kesa sa handbrake. Yan, lalo na kung sabihin nating medyo loosey na yung inyong handbrake na tipong sagad, kailangan isagad para kumapit. May tendency kasi yan na pag natagalan din sa drive yan, dahan-dahan din yan aabante. Actually, kahit nga naka-handbrake, di ba? Pag inapakan mo nga ang gas dyan, umaandar pa yan So, ganun din yun, So,
For more safer, no, on the basic rules, no, pag bababa kayo ng sasakyan, dapat lagi yang nasa park. Now, kailan yung okay lang na nasa neutral? So, ang pinaka-idea nun, dapat nandito ka sa loob ng kotse. At attentive ka na anytime pwede mo maipreno. Or attentive ka sa driving. Kasi, halimbawa, ito, sige, scenario na lang. Sabihin natin, naghihintay ka lang naman. Hindi, pwedeng wala yung attention mo sa pagdadrive. So, dapat nasa park yan. Kasi wala namang attention mo sa pagdadrive eh. Now, kung attentive ka naman, okay lang na nasa neutral. O, halimbawa, ako ito, nagbablog tayo ngayon. Naka-on yung makina natin. Nakapokus ako ngayon sa pagbablog. So, yung aking shifter, nasa park yan. Diba? Pero for example, okay, sabihin natin traffic light, naka-red. After 2 minutes, mag-green naman yan. Gusto magpahinga ng pa ako. So, doon ko pwedeng ilagay sa neutral. So, ang idea, kung attentive ka naman mag-drive, or nasa focus ka naman mag-drive, okay naman na nasa neutral ka. So, halimbawa lang, senaryo, may hinihintay ka. Andito ka sa loob ng kotse, attentive ka naman mag-drive. Okay naman, lagay mo lang sa neutral, then handbrake. Yun yung ano rin, no? Kasi ako, ganun din naman. Bawa, may binili lang ng something yung kasama ko. O, maghihintay lang ako ng ilang minuto. So, andito naman ako, nakapokus naman ako sa pagdadrive. Anytime, kaya kong ipreno. So, okay lang na ilagay ko sa neutral yan. Yan. Now, kung sabihin na natin, hihiga ako, magre-relax ako, wala sa focus yung sarili ko sa pagdadrive, I will put on park. So, yun yung pinaka-idea, no, with regards dun sa concept na saan nga ba dapat ilagay kung bababa ka ng saglit? Sa park or sa neutral? And on the simple rules, kung bababa ka ng kotse or hindi ka magiging attentive sa kotse, dapat yan, nasa park yan. Pero kung attentive ka naman sa kotse, ilang minuto lang naman yan, well, you can put on neutral. Ayan. Kasi actually, yung neutral, sabihin, ano nang use ng neutral? Well, ang isa sa mga use ng neutral talaga is, halimbawa, kailangan i-towing, kailangan i-repair. Yan. Or, yun nga, magpapahinga ka lang naman ng saglit. Kasi, yun nga, ang mahirap naman, kung kada traffic light ng ilang minuto, ilalagay mo lagi sa park, masisira naman yung shifter mo niyan, yung shifter cable mo. So, hindi naman ma-ideal na paulit-ulit mo nilalagay sa park kasi ang dami nung dinadaanan eh. Kasi halimbawa, nasa drive ka, tatalong ka ng neutral, tatalong ka ng reverse, bago park. Tapos bago mo aabante, traffic light lang naman, babalik ka ng park, reverse, neutral, and drive. Ang daming dadaanan. So, mai-stress kagad yung shifter cable nyo dyan. So, pwede namang halimbawa, nasa traffic light, ilang minuto, from drive, neutral. Pag-aabante, baba, drive ulit. Diba? So, ganun lang yung idea mga paps daw. So, yun, sana nasagot natin to ng maayos tong question na to, no? So, yun, salamat doon sa mga nag-comment doon sa ginawa nating post. And I hope this video mas nalinawan pa yung mga nag-aaral pa lang mag-drive ng automatic. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.